Kinuha rin ng Billionaire News Channel ang sinumpaang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldico. Kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pagbubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Atty. Levito Baligod para raw sumama sa 18 maleta boys, kapalit ng pera at iba pang benepisyo. Hindi naman idinitalye kung magkano ang halaga. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Rosbert Wopan, Benny Bolontate, Johnny Buduan at si Tube. Attorney Baligod po, meron po tayong update guys kay Attorney Baligod at saka yung mga dating sundalo no, the Brave 14. Binaliktad na naman po, binaliktad na naman guys ang kwento ngayon. Ano nangyari? Meron daw natagpuan mga kaibigan. Ito po, update po tayo kay Attorney Baligod. Meron daw natagpuan na mga affidavit po ng mga iba pang mga dating sundalo mga kaibigan. At ang nakalagay daw sa affidavit, nakita daw ito ng mga news anchor. Ang nakalagay daw sa affidavit mga kaibigan, si Attorney Baligod daw ay ang nanunuhol sa mga ex-marines or mga ex-sundalo. Nako, baliktad po mga kaibigan. Anyari? Bakit si Attorney Baligod ngayon ang nanunuhol? Aba, iba na naman pong kwento nila guys. Ito po ay isang diversionary tactics na naman. Mukhang binabago na naman nila mga kaibigan. Breaking news po ito mga kaibigan. Kapapasok lang po ito ng balita, no? Ako din, nagulat po ako guys. Mukhang iniba na naman nila. Iniba na naman po nila yung kwento mga kaibigan. Dahil po ito kay dating speaker. Dahil po ito kay dating speaker mga kaibigan. Kasi kanina guys, may lumabas po na balita na si dating speaker daw, nako, matatanggal na po guys, matatanggal na bilang abogado. Kaya binago na naman ang kwento. Nako, talaga naman kayo talaga, paiba-iba na naman yung mga statement ninyo para ma-absuelto na naman po mga kaibigan. Etong si dating speaker. Okay, ano po nangyari guys dito kay Attorney Baligod mga kaibigan at saka sa mga Marines? Bakit po binabaliktad na naman po nila ang kwento mga kaibigan? Ano ba talaga ang nangyari dito? Bakit po ang lumalabas ngayon dito sa balita mga kaibigan sa Billionaire News Channel, naku po, unti-unti ng kumbaga Attorney Levy Baligod sinuhulan ang mga ex-marines. Sinuhulan daw mga kaibigan ang mga ex-marines guys. Anong nangyari? Kasi po, kung babasahin po natin guys, bago po natin puntahan itong balita na to, ipapakita ko muna sa inyo yung statement ni Attorney Baligod. Okay? Para maklaro po natin mga kaibigan, no? Kasi binabaliktad na naman po nila. Siyempre, same as usual, mahilig talaga sila sa ganon. Binabago-bago nila yung mga story para paniwalaan po sila ng mga taong bayan at malihis po sa totoong issue. Kasi gusto po nilang i-absuelto si Tambaloslos. Okay, ito po ang sinabi. Breaking news. Dahil sa panunuhol at pananakot, Attorney Baligod isiniwalat ang rason sa pagbaliktad ng 4 na dating miyembro ng 18 ex-marines. Diba? Yan po ang kanyang sinabi. Ang nanunuhol po guys, hindi po sa Attorney Baligod. Ang nanuhol, yung mga nag-recruit sa 4. Yung 4 na bumaliktad. Oo. Hindi si Attorney Baligod ang nanuhol. Baliktad naman kayo magkwento Iginiit ni Attorney Levy Baligod, legal counsel ng 18 dating Marines na tinaguriang Maleta Boys, na hindi umano basta kusang loob na binawi ng 4 ang dating miyembro ng grupo ang kanilang mga naunang pahayag. Ayon kay Baligod, ang kanilang recantation ay umano'y resulta ng matinding panunuhol at pananakot. Sinabi rin niyang handa siyang ibahagi sa Office of the Ombudsman ang mga impormasyong maaaring makatulong sa investigasyon. Nagtungo si Baligod sa Office of the Ombudsman upang ipaliwanag ang kanilang panig at iharap sa sinasabi niyang mga ebidensya
Kabilang dito ang screenshots ng text messages na umano'y may kaugnayan sa akusasyon or aligasyon ng panunuhol at ang mga audio recording ng mga pag-uusap. Gayunman, kinikilala ni Baligod na maaring hindi tanggapin bilang ebidensya sa korte ang ilang recording dahil sa mga limitasyon sa ilalim ng anti-wiretapping law. Ayon kay Baligod, nais nilang matulungan ang ombudsman na matukoy ang mga nasa likod ng umano'y panunuhol at pananakot. So mga kaibigan, malinaw na malinaw guys na meron po talagang nanuhol at nananakot doon sa apat para bumaliktad. At yun na nga, binigyan nga sila ng pera, di ba? Ang pangako sa kanila, 25 million each. Yun yung pangako. Tapos meron pa silang pangako dyan na siguro freedom, di ba? Oo, may ganun yung mga pangako dyan eh. So ngayon, mga kaibigan, may lumabas na balita, guys. Ang lumabas na balita ngayong gabi, kapapasok lang po na balita, mga kaibigan, at nagulat po ang lahat. Attorney Levy Baligod daw, sinuhulan ang mga ex-Marines. Oh, bakit bumaliktad na agad? Bakit si Attorney Baligod na ngayon ang nanuhol ng mga ex-Marines? Di ba? Yun ang tanong ngayon ng karamihan. Ano po ang gusto nilang palabasin dito, mga kaibigan? So, pakinggan po natin sa balita. Eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aide at drivers ni Zaldico. Kabilang ito sa mga sinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula mismo sa mga abogado ng mga ex-aide and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pagbubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Attorney Levito Baligod para raw sumama sa 18 maleta boys, kapalit ng pera at iba pang benepisyo. Hindi naman idinitalye kung magkano ang halaga. Narinig nyo yun, mga kaibigan? Narinig nyo, guys? Ha? Narinig nyo? Oh. Yung unang sinabi, mga kaibigan, yan, kung babasahin natin, ayan o, nasa abot ng aking personal na kaalaman at aktwal na karanasan, wala akong nakitang o nasaksihang paghatid ng maleta o salapi sa sinumang senador, kongresista, politiko, opisyal ng pamahalaan o iba pang individual kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun! Kaya pala, kaya pala mga kaibigan, kasama daw, wala daw pangalan, hindi daw sila hatid ng pera kay Ferdinand Marcos Jr. Ayun, yun pala yung gusto nilang i-portray para maabswelto po si Tambaluslos, maabswelto din si Bangag. Yun, huli. Huli ka, Balbon. Kaya pala, di ba? So ngayon, ang pinapalabas nila, guys, kung babasahin natin, yan nais ko ring ilahad, sabi niya, nais ko ring ilahad na ako ay nilapitan at hinikayat ni Attorney Baligod kasama sina Bolontate at Tube upang sumama sa grupong tinutukoy bilang Brave 18 kapalit umano ng ilang pangakong pinansyal at iba pang benepisyo. Ayun huli huling-huli po, mga kaibigan. Talagang binabago nila, guys. Binabago nila ang kwento na si Attorney Baligod daw ang nanuhol sa mga Marines. Paano nangyari yun? Di ba? Mga kaibigan, ano sa palagay nyo, guys? Paano nangyari itong si Attorney Baligod? Paano niya sinusuhulan yung mga Marines? Wala nga silang pera eh. Pambihira naman buhay na to. Ang bilis nyo naman makapag-isip ng panibagong story. Hello, Helen! Shoutout po. Ayun, sabi ni Helen, nasilaw sila sa pera. Kaya bumaliktad, wala silang panindigan. Yes, tama po yan, Helen. Oo, sabi ni Daisy Capistrano, magkano? Kaya, nako, ewan ko lang, magkano? Ay, nako. Diba? Sabi ko sa inyo, guys
Talagang magbabago po lahat yan. Di ba? Magbabago talaga lahat. Magbabago talaga lahat yan, mga kaibigan. Kasi nahulaan na yan eh. Sana po, no? Kasi ang nakalagay dito, guys, ibang grupo daw ito, mga kaibigan. Ha? Itong mga affidavit na to, galing daw ito sa ibang grupo. Kasi 100 yung ano niya dyan eh. 100 yung bodyguard ni Zaldico eh. So, ibang grupo naman po ito. Pero, ang nakakapagtaka lang, guys, bakit po si dating speaker ang kumuha ng mga affidavit nitong mga bagong grupo? Ibig sabihin, pakana ito ni dating speaker. Di ba? Kasi siya kumuha eh. Siya kumuha ng affidavit eh. O, bakit niya kinuha yung affidavit? Ibig sabihin, malamang sa malamang, galing sa kanya ito. Di ba? Eh, yan po ang ano ko ha, yan po ang interpretasyon ko dyan. Based po sa ating narinig sa balita. Kinuha daw ang mga affidavit ni dating speaker. O, bakit niya kinuha? Anong purpose niya? Diba? Tapos, nung kinuha niya yung mga affidavit, nung binasa na, ayun na. Biglang, si Attorney Levy Baligo daw ang nanunuhol ng mga Marines. Biglang nagbago. Tapos, biglang absuelto si dating speaker at saka si Bangag. Ibang klase talaga ito mga to. Bravo talaga kayo. Bravo. Ang galing nyo. Ayan po mga kaibigan. Ating update po dito sa Attorney Baligod guys. At syempre ang mga Marines. Antayin na lang po natin ang kanyang magiging sagot po dito. No? Kasi ngayon lang po ito lumabas. No? Talaga nakakagulat po. Gumagawa talaga sila ng paraan para mabago po ang naratibo. Mabago lahat. No? Gumagawa talaga sila ng kumbaga ano yan eh, part na po ng strategy yan. Diversionary tactics pong ginagawa nila ngayon mga kaibigan kasi nga gusto talaga nilang maabsuelto gusto talaga nilang maabsuelto si Tambaloslos at saka si Bangag. O di ba? Pati pangalan ni Bangag wala daw doon. Wala daw. Hindi daw sila nag-deliver ng pera kay Bangag o kaya kay Tambaloslos. Maniwala ba kayo doon? Di ba?